When is the right time na makipaghiwalay ka o makipag-break ka sa boyfriend or girlfriend mo? Yan ay ating pag-uusapan sa video na ito. Hindi po lahat ng nakakarelasyon natin ay siya yung talagang para sa atin. At hindi po lahat ay okay lang na may mga pagsubok naman na dadating para mas malaman nyo, makilala nyo ang isa't isa, para mas ma-in love kayo, para mas makilala mo siya, para maging sweeter and sweeter relationship nyo. Hindi po palaging ganon. Especially kapag hindi naman nangyayari. Hindi mo naman nagiging sweeter and sweeter. Hindi mo naman nagiging better and better relationship nyo, kundi nagiging worse and worse. And especially, nakikilala mo na siya in a wrong way na, or nagiging worse and worse na siya. It is time to consider these things na i-share ko sa inyo, bibigay ko sa inyo para masabi mo ng break na tayo. Ayaw ko na. Gusto ko nang sumuko. Ayaw ko na. Napagod na ako. And it is time for me to give up my feelings. To give up our relationship. So, ito yung number 1 na sign na dapat mong i-consider before ka makipag-break sa kanya. Ito ay ang kung wala siyang future plans para sa inyo. Kasi ang relationship, ang purpose ng relationship is to help you. Magtulungan kayo dahil meron kang isang goal or may isang dream sa buhay. Even nung unang panahon na create si Adam, nangangailangan ng kasama to serve his purpose sa buhay niya. Kaya meron si Eve para tulungan siya, para maging kasama niya, para sa mga future plans nila, sa mga plano nila sa buhay. Ngayon, kung siya ay walang plano sa buhay nyo, walang direksyon, easy-go-lucky, I'm telling you, it is time for you to give up. Ikaw ang kawawa dyan. Ang future na mga anak nyo ang magiging kawawa dyan. Kasi in order para maging successful ang buhay, dapat may plano. Okay? Number 2, na sign na it's time na para makapag-break sa kanya ay he is not committed or for fun na lang ang lahat. Kung meron siyang pinangako sa'yo, iilan ang nangyayari? 1 out of 10. Kung meron siyang sinasabi sa'yo, kung meron siyang ganito, ganyan, wala masyadong nangyayari. And makikita mo that he is not committed. Yung tipong ikaw ay sobrang committed ka sa kanya, sobrang nag-i-invest ka sa kanya, tapos siya, wala lang, easy-go-lucky lang. Ang mahalaga ay importante, masaya siya. Just for fun lang ang lahat. Wala siyang future plans, hindi pa siya committed sa'yo, it's a sign to give up. It's a sign na makipag-break ka na sa kanya. Number 3 na sign ay, when sex is only the reason why you both are staying. Ito ang isa na talaga na pinaka, especially sa generation na ito, na sex is just for fun na. Wala na yung dignity, wala na yung honor, wala na yung purity, kundi nagiging laro na lang. I'm telling you, I'm not here to condemn you, to judge you, kung nagkamali na kayo, pero kung sex lang ang dahilan, kung bakit kayo nag-stay, it's time to give up. Palagi kayo nag-aaway, everyday kayo nag-aaway, ang daming mga insecurities, selos, hindi kayo nagkakaintindihan, hindi kayo nag-go ng gusto, ng goal, ng dream, nagiging okay lang kayo kapag nagsisex. And after that, mag-aaway na naman. Mauulit na naman yung situation, mauulit naman yung gulo, andun pa din yung selos, wala pa din nag-improve sa inyo, wala pa din nagbabago sa inyo, wala pa din nagiging matured sa inyo. Away araw at gabi, away araw at gabi, sex lang ang dahilan kung bakit kayo nagkakayos. It's time to makipag-break. Especially when hindi kayo mag-asawa. Alam nyo ako, kilala nyo ako, si Kuya M, against ako sa sex outside marriage. I've been there before, hindi ako nagmamalinis. Kahit ngayon na nagpipreach ako ng gospel sa church na kinaroroonan ko, hindi ako nagmamalinis. But, nakita ko yung mga hindi magandang resulta, which is lalaki pa ako. Nakita ko yung mga negative na effect sa akin, sa pamilya ko. And it's not good. It's a sin. Beside that, sex inside marriage is holy. Outside is unholy. Fornication, sin. Ika nga sabi nga ni Apostle Paul, kung hindi mo din lang matiis ang sarili mo, matiis sa sex, mag-asawa ka na lang, kaysa nabubuhay ka sa kasalanan. But, it doesn't mean naman na asawahin mo yan kung toxic naman, kung hindi naman talaga siya yung makakatulong sa'yo, or hindi naman siya yung taong binigay ni Lord, na isa kayo ng dream or gusto sa buhay at nagtutulungan, na sex lang ang dahilan, please, makipag-break ka na sa kanya bago mahuli ang lahat. Bago ang lalaki ang tiyan mo at iiwan ka.
I'm telling you, kapag sex lang ang dahilan kung bakit ka nag-stay, kapag mabuntis ka, iiwan ka. 95% chance na iiwan ka niyan. In the first place, there's no love. In the first place, there is no affection. It's just lust. Kalibugan lang. Okay? It's time na makipag-break ka sa kanya. Number 4, the sign ay, when everything is compromised because of your relationship. Dahil sa kanya, na-compromise yung pag-aaral mo, yung goal mo, yung business na pinaplano mo, yung plano mo para sa pamilya mo, yung plano mo para sa sarili mo, dahil lang sa kanya na-compromise. I'm telling you, binigayan ni Satanas para sirain ka, para ma-down ka, para malugmok ka, at hindi mo makikita ang kabutiang loob ng Diyos sa'yo. There are people that you need to give up. There are people that you need to let go. Kung gusto mo na marating yung mga plano mo sa buhay, mga dreams mo sa buhay, at kung gusto mo na magawa mo yung purpose na binigay ni Lord sa'yo, yung assignment mo. Kasi lahat tayo may sarili-sarili tayong assignment. Kung gusto mo na mapasaya mo ang pamilya mo, at ang dahilan kung bakit hindi mo nagagawa yun ay na-compromise yung mga plano mo dahil sa lalaki na yan, dahil sa sex lang ang ginagawa nyo, kaya ka nagsasama, dahil sa pag-i-stay mo sa relationship na yan, it's time for you to give up. It's time for you na mag-let go. It's time for you to say, no, stop, I don't care it anymore. And last but not the least na sign that it's time for you na mag-give up na, it's time for you na mag-let go na, ay, when there's something inside of you na nagko-convince sa'yo at nagtutulak sa'yo to let him go, to leave him, to move on. I'm telling you, it's the Spirit of God who's talking to you. Bingi ka lang sometimes. Lagi siyang nakikipag-usap sa tao, bingi lang ang tao, kaya hindi ninyo maintindihan. Remember, the Bible says, my sheep knows my voice. In short, He is talking to everyone. The problem is that not everyone can able to hear Him, to listen to Him. So if you have that something inside of you na nagko-convince sa'yo to let go. Nayak na ako, I don't know why. I think I am talking to someone. When there's something inside of you na nagko-convince sa'yo to let go of that person who's destroying your future, who's destroying your assignment and your purpose in life, let him go. Ask for the Lord ng strength para magawa mo yun. Because, trust me, in your weakness, He will give you strength. It is hard, but it is necessary. It is necessity to let Him go and return to the purpose of God na binigay niya sa'yo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo nang kawawain yung sarili mo. Huwag nang matigas ang ulo. Mag-let go ka na. Mag-let go ka na. Kung na-convince ka, please comment down below. Mag-let go na ako, Kuya M. That's it. I know na makakaya mo yan. And I pray that God will give you strength to overcome that problem, that struggle, that challenge sa buhay mo. That's it. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God